hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pagkakaroon ng banta sa seguridad kasabay ng prosesyon sa Quiapo sa susunod na linggo, kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government. Dalagitang tinamaan ng ligaw na bala noong December 31, pumanaw na pamilya ng biktima patuloy na humihingi ng hustisya. Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino sa Manila City Jail ikukulong kapag hindi pinabura ng korte ang hiling na kustudiya dito ng Armed Forces of the Philippines. AFP posibleng maharap sa kaso kung hindi isusuko si Marcelino. Paglilipat ng North Cotabato District Jail sa mas ligtas na lugar matapos itong salakayin ng armadong grupo, isinusulong ng Bureau of Jail Management and Penology. Mga makabagong gamit pandigma at search and rescue operations ng Russian Navy vessel ipinakita sa publiko. Marine capabilities ibinida rin. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa Baguio City, Pampanga at Cagayan de Oro. Ito ang balita ni Bernard Danis. Sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na nabunggo ng taxi habang papatawid sa pedestrian lane sa Abanao Street, Baguio City kaninang alas 2 ng madaling araw. Iniinda ni Ryan tanggalin ang pananakitang baba at pamamaga ng talampakan. Dumaan po siya dire-diretso, nakayuko siya. Hindi siya tumitingin sa daan. Parang nakaganon na siya dire-diretso. Pero kami, mabagal lang takbo namin. Sa side lang po siya nahagip. Tumanggi nang magpadala sa ospital si Tanggalin matapos bigyan ng first aid ng UNTV Rescue. Samantala sa bahagi naman ng Romulo Drive sa Baguio City ay nirespondihan rin ng UNTV Rescue ang bangga ng dalawang motorsiklo kagabi. Nagtamo ng mga sugat at posibleng bali sa braso ang rider na si Russell Nusa matapos itong bumangga sa motorsiklo na minamaneho naman ng isang nagpakilalang Ryan. Nagtamo rin ng mga sugat si Ryan sa kanang braso. Kwento ng mga biktima, pauwi na sila nang biglang huminto ang jeep na kanilang sinusundan dahilan upang magkabungguan ang dalawang motorsiklo. Matapos bigyan ng first aid ay dinala na ng UNTV Rescue sa Baguio General Hospital si Nusa habang tumanggi namang magpahatid si Ryan. Sa Angeles City, Pampanga, isang lalaking nagtamo ng mga gasgas sa katawan matapos makipag-away sa kanyang asawa ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team kaninang madaling araw. Matapos lapatan ng first aid ay tumanggi nang magpahatid sa ospital ang biktimang si Ronald Mendoza. At sa Cagayan de Oro City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa salpukan ng motorsiklo at bisikleta sa Barangay Buluwa kaninang madaling araw. Nagtamo ng sugat sa kanang tuhod at sumasakit rin ang likod ng siklistang si Niel Ballesera habang nagkasugat naman sa kaliwang paa ang motorcycle rider na si Warren Aguilar. Matapos lapatan ng first aid ay kapwa na sila tumangging magpahatid sa ospital. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Hustisya ang inihingi ngayon ng pamilya Villanueva sa pagpanaw ng 15 anyos na si Emeline matapos umanong tamaan ng ligaw na bala. Patuloy namang hinahanap ng mga otoridad ang suspect na walang habas na nagpaputok ng baril noong December 31. Mula sa Malabon City, itong balita ni Nel Maribuhok live. Nel, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reg. Bandang alas 11 ng umaga nang dumating ang mga labi ni Emeline Villanueva dito sa Barangay San Agustin dito sa Malabon. Si Emeline ang isa sa mga naging biktima ng ligaw na bala noong December 31. Pasado alas 6 kagabi nang pumanaw si Emeline Villanueva matapos makonfine ng ilang araw sa Jose Reyes Memorial Medical Center dahil sa tama ng ligaw na bala sa kanyang ulo. Ayon sa doktor na tumingin sa 15 anyos na biktima, malalim ang pagkakabaon ng bala sa utak nito kaya nahirapan na ang katawan ng bata na makarecover. Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak at mga kakilala ng biktima sa pagpanaw nito sa murang edad kaya hiling nila mabigyan agad ito ng hustisya.
Yung nagpaputok ng barel, total naman, nakita mo, wala na yan ako. Bigyan mo naman siya ng hustisya. Sana naman makonsenso siya, sana sumuko na siya. Nangako naman ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Malabon sa pamilya ni Emeline. Ngayon talaga it's very traumatic sa mga anak niya, sa mga kapatid ni Emily. Kasi nga panay bata pa, so I suggested nga to see a psychologist. Samantala patuloy namang pinaghahanap ng mga otoridad si Renato C. Jr. alias Toti na siya umanong nagpaputok ng baril na pinagmulan ng balang pumatay kay Emeline. Parang ang statement kasi nung tao para pinutok niya sa air, pinutok niya sa yung magkita sila parang tinakot niya Ayon pa sa mga pulis, si alias Toti ay suspect din umano sa pagpatay sa isang pulis Caloocan. Sa ngayon ay patuloy ang pakikiramay ng mga mahal sa buhay at mga kaibigan, mga kakilala dito sa Burol, dito sa pamilya, para sa mga pamilya nga na naiwan nga nitong ni Emily. Yan muna ang ating update mula dito sa Malabon. Balik sa iyo dyan, Atty. Reg. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nag-uulat ng live mula sa Malabon City. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng mga otoridad para sa seguridad ng isasagawang malaking event sa Quiapo sa susunod na linggo. Kasunod na rin ito ng kumpirmasyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa umunay planong paghasik ng karahasan ng mga teroristang Abu Sayyaf at Maute groups. Ito ang balita ni Rosalie Cox. 3 milyong tao ang inaasahang dadagsa sa Maynila sa Lunes dahil sa taunang prosesyon sa Quiapo. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Mike Sueno, triple na ang ginagawang paghahanda para rito ng mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Kasunod na rin ito nang natanggap nilang impormasyon na nasa Maynila na ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf at Maute Group na planong maghasik ng karahasan kasabay ng okasyon. Kasi mga terrorist groups ito Parang ito funded din from outside, no? So talaga there is this strong possibility na nandito na rin sila. Bukod dito, may bantari ng pagiganti ang isa pang Moro group na Ansar al-Khilafa matapos na mapaslang sa operasyon ang kanilang leader na si Mohamed Jaafar Magid alias Tokboy. That's why we are not leaving, we are moving everything, no? Lahat ng preparations ginagawa na natin. We are not leaving anything to chance at all, no? So as long as we know that there is a threat, no, we consider it big already, no? Paglilinaw naman ang kalihim, wala pa silang rekomendasyong kanselahin ng event sa ngayon. At malalaman pa kung may pangangailangan nga ng ganitong suhestyon pagkatapos ng isasagawang command conference ng AFP at PNP kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kung talagang very strong ang threat, no? So depende man din sa sa presidente at sa mga security advisors natin. Or maybe tomorrow we will have the joint AAP PNP command conference. We will discuss that. Nanawagan naman si Secretary Sueno sa publiko na maging alerto at tumulong sa pagmamantena ng seguridad sa pamamagitan ng pagre-report sa mga kahina-hinalang tao o bagay. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Iginiit ng Bureau of Jail Management and Penology na kailangan ng ilipat sa mas ligtas na lugar ang North Cotabato District Jail matapos ang madugong pag-atake kahapon na nagresulta sa pagtakas ng mahigit sa 100 bilanggo. Ito ang balita ni Victor Cusare. Aminado ang Bureau of Jail Management and Penology na hindi nakadisenyo para maging penitentiary ang North Cotabato District Jail. Sabi nila from the past na it is not actually a design for jail facility. Parang naka-design ata siya for parang school, classroom ata. Dating nasa pangangalaga ng provincial government ang pasilidad bago ito ginawang provincial jail at ibinigay ang pamamahala sa BJMP. Bukod sa hindi ito angkop na maging kulungan, maliit na rin ang naturang pasilidad kumpara sa bilang ng mga nakabilanggo. 300 lang ang kapasidad nito, subalit nasa 1,513 na ang nakabilanggo rito. Nakakulong din dito ang ilang high-profile inmates, kabilang ang ilang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Moro Islamic Liberation Front at mga sospek sa nakaraang pambobomba sa probinsya. Kaya para sa BJMP, malaki ang pangangailangan na mailipat ang NCDJ sa mas ligtas at malaking lugar. Yung
area na kung saan not free pero at least medyo malayo lang din sa mga incidents na maaaring magdulot nga ng ganitong mga instances sa mga ganitong incidents. Kulang din sa gamit at tauhan ng district jail na 3 beses nang nilulusob mula 2007. Sa ngayon, nasa loob ng provincial compound ang jail facility. Samantala sa 158 na nakatakas sa kulungan matapos ang pagsalakay ng mga armadong lalaki kahapon ng madaling araw, 16 na ang nahuhuli ng mga otoridad, 6 ang nasawi at 2 naman ang sugatan. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nanindigan si COMELEC Chairman Andres Bautista na hindi sa kanya dapat isisi ang nangyaring leak o paglalabas sa mga impormasyon ng mga botante na nakatala sa kanilang website na nahack noong nakaraang taon. Ito ang balita ni Mon Hocson. Naniniwala si Commission on Elections Chairman Andres Bautista na hindi sa kanya dapat isisi ang nangyaring malawakang leak ng mga impormasyon ng mga botante na nakatala sa COMELEC website. Aniya, hindi makatwiran na isisi sa kanya ang hacking na kahit mismo ang mga naglalakihang website ay hindi nakaligtas. Yung hacking, nangyayari ngayon yan kahit na yung pinaka-secure na website. Di ba sa Amerika, bilhin nyo, ang Facebook, ang Google, ang Twitter, lahat ito na-hack, pati ang US government. So, mahirap magsabi talaga na, kumbaga, meron pagkukulang ang isang tao o grupo. Dagdag ni Bautista, ang dapat pagtuunan ng pansin ay ang remedial measures na kanilang isinasagawa dahil hindi sila makasisiguro na hindi na mauulit ang pag-hack sa mga data. Hindi rin anya totoo na hindi niya pinahahalagahan ang mga impormasyon ng mga botante. Nagkataon lamang na naging abala sila noong panahon ng eleksyon. Hindi naman sa binabaliwala ko yung data security at data. Kaya lang, at that point in time, kumbaga marami kaming pinagtutuunan ng pansin. Una nang inirekomenda ng National Privacy Commission na sampahan ng kaso si Bautista dahil umano sa paglabag sa Data Privacy Act of 2012, kaugnay ng massive data breach noong March 2016. Nailabas mula sa nahack na website ng COMELEC ang impormasyon ng mahigit sa 15 milyong botante gaya ng fingerprints at passport information. Kailangan yung pag-iingat dito, yung prevention and mitigation, yun ang dinidiin ng batas na ito. Kaya nga ito, pinaparusahan dito, hindi lang yung may ginawa, kundi yung hindi gumawa. Kasi yun ang esensya ng batas, proteksyonan ang personal information ng ating mga mamamayan. Maghahain naman ng motion for reconsideration si Bautista sa kinakaharap na kasong kriminal. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Posibleng pagbayari ng 2 billion pesos si dating Senador Bongbong Marcos para sa vote counting machines o VCMs kaugnay ng kanyang protesta sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo. Sa inilabas na resolusyon ng Supreme Court na tumatayong Presidential Electoral Tribunal, sinabi nitong maaari nilang pabayaran kay Marcos ang mga makina kapag patuloy nitong tututulan ang stripping o closure ng mga VCM. Nakasaad sa kontrata sa Smartmatic na obligadong bilhin ng COMELEC ang lahat ng mga makina at election paraphernalia na hindi maisasauli hanggang December 1, 2016. Iginit naman ng abogado ni Marcos na si Attorney George Garcia na kasalanan ng COMELEC kung hindi nito maisauli sa takdang panahon ang nirentahang mga makina na Smartmatic. Hindi rin anya dapat pumayag ang COMELEC sa kondisyon ng kontrata sa Smartmatic dahil hindi nito pwedeng itali ang PET at Senate Electoral Tribunal sa pagresolba sa mga election protest. Susunod sa ito ang balita. Mga makabagong gamit pandigma at search and rescue operations ng Russian Navy vessel ipinakita sa publiko. Marine capabilities ibinida rin. DSWD Region 3 iimbestigahan ang maling distribusyon sa Cash for Work program sa Kalumpit, Bulacan. Ba sapat na dahilan para ma-dismiss ang pulis pagka marami asawa? Pag ginawa natin yan na Daniel, walang matitirang pulis. Sir, joke lang.
at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng kwestiyon ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto, di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto. 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 Watch Azov Music Festival this Sunday on UNTV. Naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang isang transport group laban kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Martin Delgra at mga board member nito dahil sa umano'y kawalan ng aksyon sa mga inihahaing nilang petisyon. Ito ang balita ni Monokson. Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards at sa Administrative Code ang inihaing reklamo ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO sa Office of the Ombudsman laban kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Martin Delgra. Ayon sa ACTO, wala ni isa sa kanilang mga petisyon ang tinugon ng LTFRB, kabilang na dito ang hiling para sa taas pasahe, extension ng validity ng mga prangkisa at iba pa. Buwan ng Mayo at Disyembre noong nakarang taon nang maghain ng petisyon ng ACTO upang dagdagan ng 50 sentimos ang pasahe sa jeep. Subalit hanggang ngayon ay wala pang tugon ng LTFRB. Zero. Dahil ayaw niya makipag-usap, dahil nakakonsentrate siya doon sa utos ng Pangulo, na nakakonsentrate siya doon sa pagtuturo ng mga ibang ahensya ng mga region na nasakop niya na magturo kung sino yung mga nangungutong. Napabayaan ngayon yung serbisyo niya. Ayon sa presidente ng ACTO na si Efren De Luna, may tuturing na graft and corruption ang napakaraming oras na nawala sa kanila sa kakahintay sa sagot mula sa ahensya. Nanawagan rin ng grupo na magbitiw na sa pwesto si Delgra dahil sa kakulangan umano nito ng kakayahan upang pangunahan ng LTFRB. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Samantala ay pinadidismiss ng Ombudsman si Commission on Higher Education o CHED Executive Director Julito Vitriolo dahil sa kasong grave misconduct at gross neglect of duty. Sa inilabas na resolusyon ng Office of the Ombudsman, naging inefficient at incompetent si Vitriolo bilang pinuno ng CHED. Nabigo rin umano si Vitriolo na aksyonan ang hiling na imbestigahan ang umano'y diploma mill scheme at pinayagan ang pamantasang lungsod ng Maynila na mag-issue ng transcript at diploma sa ilalim ng isang suspended education program. Bukod sa admin sanctions, maaari ding maharap si Vitriolo sa graft case sa Sandigan Bayan. Sa ibang balita, maaaring kasuhan ng contempt at obstruction of justice ng korte ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa hindi nila pagsusuko kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino sa issuing court kahit noong isang araw pa nila ito hawak o dahil kahit isang araw pa nila hawak ang opisyal. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hanggang
Sa kasalukuyan ay hindi pa rin ibinabalik o ipinipresenta ng Armed Forces of the Philippines sa korte ang sumukong si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Ito'y kahit na noong isang araw pa ito hawak ng Provo Marshal. Ayon kay AIDG Legal and Investigation Division Chief, Police Superintendent Enrico Rigor, kung gugustuhin ng korte ay maaaring kasuhan ng obstruction of justice at contempt ang Armed Forces of the Philippines sa di pagsusuko sa isang wanted na may warrant of arrest, lalo na kung matatapos ang 10 araw na itinakda ng batas. It's the discretion of the court kasi under the law may 10 days para i-serve ang warrant, di ba? And another 10 days to return the warrant. Sinabi pa ni Rigor na malabo ding aprobahan ngayon ng korte ang hiling ng AFP na kunin ang custody ni Marcelino dahil hindi pa nila ibinabalik ang warrant sa issuing court. Kaya naman, sa Manila City Jail ito nakatakdang ikulong base na rin sa kautusan ng korte at hindi sa AFP Custodial Center gaya ng nais ng AFP. Before any motion is heard by the court, first and foremost, the court must acquire jurisdiction over the person of the accused. Sa ngayon, pag hindi pa siya sumusurrender dun sa o hindi pa siya naisusurrender sa court of origin, okay, any motion hindi pwede i-entertain ng court. It will just be dismissed. Kasi walang jurisdiction over the person. Wala rin aniyang law enforcement power ang AFP tulad ng PNP, NBI at PIDEA. Yung enforcement ng law ay nawala sa AFP dahil yung the powers and the functions of the Philippine Constabulary and the Integrated National Police was transferred to the PNP. So under the law, ang dapat mag-return is PNP, NBI or PIDEA. Dagdag pa ng opisyal, kung tutuusin, mas tama ang prosesong ginawa ng Chinese na si Yan Yishu nang sumuko ito kahapon sa National Bureau of Investigation na may law enforcement function. Matatanda ang nahuli sina Marcelino at Yan Yishu sa Celadon Residences sa Santa Cruz, Manila na ginawang shabu laboratory madaling araw ng January 21 kung saan nakuha ang mahigit sa 380 milyong pisong halaga ng shabu. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Natanggap na ng Department of Justice ang panlimang reklamo laban kay Senador Laila De Lima kaugnay ng umano'y kinalaman nito sa illegal drug trade sa bansa. Gagawin namang testigo sa naturang kaso ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Na ng Department of Justice ang ikalimang reklamo laban kay Senador Laila De Lima kaugnay ng umano'y kinalaman nito sa illegal drug trade. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, isinampa ng NBI ang panibagong reklamo bago mag-holiday break nitong Disyembre. Bukod kay De Lima, dawit din sa panibagong drug-related case si Kerwin Espinosa at ang dating driver bodyguard ng senadora na si Ronnie Dayan. Nag-ugat ito sa 8 million pesos na drug money na ipinakuha umano ni De Lima kay Dayan. Sabi ni Kerwin, inutusan si Dayan na kumuha ng pera sa kanya, 2 beses magbigay diyan sa MOA at doon sa Baguio. Totaling ang amount na binigay niya ng 8 million pesos. Ayon pa sa kalihim, re-resolbahin ito ng bukod sa 4 na naunang kaso laban kay De Lima. Gagawin namang testigo ng DOJ si Kerwin laban sa senadora. Ang prosecution dyan will ask for the dismissal or for the dropping of Kerwin as one of the accused, but it depends upon the court. Nasa ilalim na ng Witness Protection Program si Kerwin na kasalukuyang nasa pag-iingat ng NBI. I'm sure na there's no obstacle to put him under permanent protection of the WPP. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Plenaryo ng Senado ang magdesisyon sa mga ethics complaint laban kay Senador Laila De Lima kung mapapatunayang bias o hindi magiging patas sa mga miyembro ng Ethics Committee. Ito ang balita ni Joyce Balancho.
Posibleng iakyat ni Senator Vicente Soto III sa plenaryo ng Senado ang issue ng umano'y hindi pagiging patas ng ilang miyembro ng Ethics Committee sa paghawak ng mga reklamo laban kay Senator Laila De Lima. Ito ay matapos akusahan ni De Lima ang ilang mga miyembro ng pagiging biased o hostile sa kanya sa mga nakaraang pagdinig ng Senado at sa mga interview nila sa media. Hamon ng senadora sa mga ito, mag-inhibit na lang sila sa mga reklamo laban sa kanya. I have to be honest, I'm not sure about some of them because some of them have shown some hostility against me. Ginagarantiya naman ni Senator Soto na chairman ng Ethics Committee na magiging patas sila sa pagdinig ng mga reklamo laban sa senadora. Kasi mayroon din naman mga members sa Ethics Committee that have expressed support for her nang hindi pa naririnig eh. Ganun din yun. Tabla lang yan, tabla. Bagaman chairman siya ng komite, hindi balak impluwensyahan ni Soto ang sinumang miyembro nito. Pero paliwanag ng senador, kung sakali mang nakompromiso na ang pagiging patas ng komite, maaring akyat na niya ang issue sa plenaryo ng Senado para ito na ang tumayong Committee of the Whole. It tax both ways. Hindi pwedeng yung against lang. Pwede rin. Dapat din, pag inhibit mo rin yung in favor. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Ethics Committee members na sina Senators Risa Hontiveros at Panfilo Lacson. Habang si Senator Cheese Escudero naman, sinabing karapatan ni De Lima ang magpahayag ng ganitong opinyon. Ngunit nasa bawat senador pa rin ang desisyon kung nais nilang mag-inhibit. Sa ngayon, 2 ethics complaint ang nakahain laban kay De Lima hinggil sa naging relasyon nito sa dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan at ang umunay pag-utos niya dito na huwag dumalo sa pagdinig ng kamera sa issue ng bilibid drug trade. Una nang sinabi ng senadora na handa siyang harapin ang mga reklamo dahil may jurisdiksyon sa kanya ang Senate Ethics Committee. Joyce Balancio, UNCB News and Rescue, Senate of the Philippines. Pansamantala namang ipagbabawal ang pagdadala ng baril sa City of Manila simula sa 8 hanggang 10 ng Enero. Ayon kay Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa, suspendido muna ang permit to carry firearms outside of residence mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa mga nasabing petsa upang matiyak ang kaligtasan ng mga pupunta sa prosesyon sa Quiapo sa Lunes. Ayon kay PNP Chief de la Rosa, tanging ang mga pulis at sundalo lamang na nakauniforme ang maaaring magbitbit ng armas. Asahan na rin anya ang matinding checkpoint at choke points sa iba't ibang bahagi ng Maynila. And for the news abroad, storms batter Argentina and Uruguay with widespread damage to houses and massive evacuation of families. Efren Castillo reports. Pumasok sa world record book ang French centenarian cyclist na si Robert Marchand. Binisikleta ni Marchand ang 22.528 kilometers sa pamamagitan. Varias regiones de Argentina y Uruguay era golpeado por lluvias pesadas y vientos fuertes esa semana con niveles de agua que alcanzan más de 150 milímetros en algunas áreas. Los residentes vadeados a través de las calles inundadas en Santa Fe, Argentina, agua volcado en una zona ya golpean por fuertes tormentas al final de diciembre, con 310 milímetros de lluvia en una sola semana. Es mucha agua la que hay, te llega casi en parte hasta la cintura, y es una inundación que, mira, nosotros ahí hemos sufrido muchas inundaciones, van como 4 o 5 veces, pero esta es la más grande que nos pasó, ¿viste? Tengo 40 centímetros de agua ahora, un desastre. La ruta hace de terraplén. Un líder comunitario en el barrio de Ramona dijo que 20 familias tuvieron que evacuar sus casas y se residen en centros deportivos y culturales locales. Se esperan más evacuaciones en toda la región. Autoridades en Uruguay dijo que 17 personas han sido lesionadas en las tormentas y los vientos en la capital, Montevideo, había alcanzado hasta 100 kilómetros o 62 millas por hora. Fotografía de CCTV publicada por el gobierno de la ciudad mostró ramas de árbol caídas en coches en la carretera y un tocador portable que se dragó bajo la calle por los vientos.
Una alerta de naranja se levantó en 11 departamentos y el Ministerio del Interior dijo 1,206 llamadas de emergencia había sido hecho en 3:30 horas el miércoles, 40% de las que fue debido al daño de tormenta. Efren Castillo, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. Meanwhile, in Iraq, gunmen wearing suicide vests on Monday stormed 2 police stations in Samarra, killing at least 7 police officers. Security forces said multiple gunmen took over the police stations in an attack at nighttime before Iraqi forces were able to regain control. The mayor of Samarra said security forces had killed at least 6 assailants but declined to comment on the number of casualties on the government side. The upsurge in violence comes as U.S.-backed Iraqi forces try to drive Islamic State from the northern city of Mosul, where the militants are putting up fierce resistance. In other news, Indonesia's military will withdraw Australian instructors after what it claims as insulting teaching materials were found at a West Australian military base. Australia on Thursday expressed regret and promised a thorough investigation after Indonesia confirmed that it had decided to suspend military cooperation between the Asia-Pacific neighbors following the discovery in December. The military chief said that teaching materials included content saying that East Timor and Papua, a restive state on eastern Indonesia, should be independent. Authorities say the suspension will continue until the end of an investigation led by Australia. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Dalawang 2,600 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. French cyclist pasok sa World Record Book matapos makumpleto ang higit 22-kilometer na track sa loob ng 1 oras. Former Miss Universe title holders may payo sa mga kandidata. Morning, Kuya! Good morning, Kuya! Buongiorno, fratelli! Your mornings are guaranteed good with Kuya Daniel and the lively GMK Bunch. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Bringing you the day's forecast. Bataan, Mindoro, Palawan, The latest happenings. Ito po ngayon ay nag-ahalaga sa presyong 37 pesos per kilo. Good food. Helpful advice. Ingatan mo ang iyong puso sapagkat dinadaluyan ng buhay. Mas unang-una dapat malinis. Maganda kuha tayo ng antibacterial. And everything you need to know to perk up everyday living. Good morning, Kuya. Weekdays at 4:45 a.m. Good morning! La 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 la. Ilulunsad sa Enero 15 ang ASEAN 2017 sa Davao City at kabilang sa mga agenda ng conference ay ang pagbuo ng Code of Conduct sa pinag-aagawang South China Sea. Ito ang balita ni Rosa Licos. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na kabilang sa agenda ng conference at meetings ng ASEAN 2017 kung saan chairman ng Pilipinas ay ang South China Sea Dispute.
Isa rin sa prioridad ng ASEAN 2017 ay ang pagbuo ng framework para sa Code of Conduct ng mga claimants sa South China Sea at mapayapang pagresolba sa territorial disputes. Target itong matapos ngayong taon sa pagtutulungan ng ASEAN at China. In fact, one of our main goals this year, in cooperation with China, not only Philippines but ASEAN and China, is to try and arrive at a framework for the Code of Conduct for the South China Sea by the end of the year. That will be one of our main priorities. Giit naman ng opisyal, hindi na kailangang talakayin sa mga pagpupulong ng ASEAN 2017 ang The Hague ruling na pumapabor sa Pilipinas dahil bahagi na ito ng international law. Inaasahan naman ng pamahalaan na mas magiging maayos ang talakayan ng world leaders hinggil sa mga isyung katulad ng South China Sea, bagaman aminado silang malaki itong hamon dahil sa mga ulat ng militarisasyon ng China sa disputed areas. Well, we certainly hope we will have a pleasant scenario during our chairmanship, but we will be guided by our national interests. We'll also be guided by the concerns of our ASEAN colleagues. Bukod sa issue ng maritime dispute, prioridad din ng ASEAN 2017 ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon, paglaban sa terorismo at iligal na droga, pagiging disaster resilient at pagpapaunlad ng ekonomiya. Sa January 15 ay formal na ilulunsad ang ASEAN 2017 sa Davao City SMX Convention Center, habang isasagawa naman sa Manila at Clark, Pampanga ang iba pang ASEAN meetings at conferences. Ang Presidential Communications Office naman ang naatasang maging lead committee sa Media Affairs at Communications upang malaman ng publiko kung ano ang kahalagahan ng ASEAN sa bansa at sa buong rehiyon. Ang ASEAN 2017 ay isa sa international event na pangungunahan ng Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration bukod sa Miss Universe 2016 beauty pageant. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ipinakita naman sa publiko ang mga makabagong gamit pandigma at search and rescue operations ng Russian Navy vessel ngayong araw. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nagmistulang tourist attraction ang Russian Navy vessel na ito matapos na buksan sa publiko ngayong araw. Maaga pa lang kanina, dinumog na ng mga tao ang loob ng Pier 15 sa South Harbor, Manila. Kanya-kanyang pagpapalitrato ang mga tao nang makaakyat na sa loob ng Russian Navy vessel. Napakasaya po. Walang kasi sa kabila ng marami naman silang bansa na pupuntahan ay isa tayo na napili, ang Pilipinas po na dalawin nila. Kasi first time ko talagang makakita ng ganyan kagandang mayang barko na yan. Nagulat kami na ayun pala yung laman yun. Hindi naman pinayagan na makapasok sa loob ang mga malalaking kamera ng media. Ipinakita sa loob ng warship ang mga gamit pandigma. May chopper rin sa loob na ginagamit naman sa search and rescue operations ng Russia simula pa noong 1987. Ibinida rin ang Russia Marines capability sa luneta at ayon sa Russian ambassador, malaking bagay kung magkakaroon ng military alliance ang dalawang bansa. Russia and the Philippines? We hope so, and we'll do our best to achieve this aim. So that's our long-term strategic interest, to strengthen our friendship and partnership. Nagkaroon naman kanina ng wreath-laying ceremony sa monumento ni Gat Jose Rizal na pinangunahan ng Philippine at Russian Navy. Ayon sa Russia Ambassador to the Philippines, pagpapakita ito ng respeto sa bansa. Umaasa sila na makakadaupang palad muli sa kanilang bansa si Pangulong Rodrigo Duterte. We expect His Excellency President Rodrigo Duterte to pay an official visit to Russia. It will be a milestone in our bilateral relations. Matatanda ang dumating sa bansa nitong Martes ang Russian Navy vessel para sa goodwill visit. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng Russian Navy at Philippine Navy interaction. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Manila. Ilang sakada workers na umunay nakararanas ng pagmamaltrato sa Hacienda Luisita ang nailigtas ng grupo ng mga magsasaka. Ito ang balita ni Ray Pelayo.
Nasa tanggapan na ng Department of Agrarian Reform o DAR ang mga sakada o mananabas ng tubo matapos itong ma-rescue sa Hacienda Luisita. Umabot sa 43 ang na-rescue ng Union ng mga manggagawa sa agrikultura noong 25 hanggang 31 ng Disyembre. At ngayong umaga lamang ay dumating pa ang 9 sa kanila matapos tumakas sa Hacienda Luisita. Nag-usap po kami, iba't ibang paraan ang ano nila, paano sila makaalis. Kaya po merong mga sinundo, lumabas sila kasi ayon po sa kanila paggabi nakapadlock. Reklamo ng mga ito ang hindi pagtupad sa ipinangakong pasahod at iba pang benepisyo gaya ng SSS. Sa kanilang komputasyon ay nasa 9 pesos at 46 centavos hanggang 128.31 pesos lamang ang kanilang sinusweldo kada araw na hamak na malayo sa umiiral daily minimum wage sa Region 3 na 334 pesos. Nasa 13 oras din nila ang kanilang trabaho mula 4 a.m. hanggang 5 p.m. Ayon sa mga tumakas, tinatayang nasa 800 ang mga kasama nilang sakada sa hacienda, subalit sa ngayon ay nasa 20 na lamang ang mga ito dahil nagsialisan na rin sa lugar. Ang nasa 106 na po sa kanila ay nirecruit pa sa Bukidnon habang ang iba naman ay galing sa Cotabato at Davao. Mag-isang linggo na, walang dumarating sa amin na pagkain. Tuloy doon sa tinatabasan namin ang tubo, nang huhuli lang kami ng palaka para may makain kami doon. Sa hirap ng buhay namin doon. Naipaalam na sa Department of Labor and Employment ang kaso ng labor violations. Plano rin ng mga sakada na maghain ng kasong kriminal, partikular ang human trafficking laban sa kontraktor na Green Hand Labor Service Cooperative at sa principal employer na Agriculto Incorporated at Central Azucarera de Tarlac. Nagpadala na ng representante ang DOLE sa Hacienda Luisita upang imbestigahan ang insidente. Tiniyak nito na pananagutin ang recruiter at employer kung may paglabag na nangyari at ipabibigay sa mga sakada ang dapat nilang makuha. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. At karing kay katamong balitang Promdi. Dinuluglaking opisina na ning Department of Social Welfare and Development o DSWD ding residente ning Kalumpang Kalumpit, Bulacan bang ireklamo ing maling parala na kanuning pa magpatupad king Cash for Work program king karelang barangay. Ining balita ng Nestor Torres. Iimbestigahan na ng DSWD Region 3 ang umano'y maling pamamahagi ng Cash for Work program sa Barangay Kalumpang, Kalumpit, Bulacan. Sa pagdulog ng mga residente sa opisina ng DSWD, inireport ng mga ito ang mga maling proseso ng pagpapatupad ng programa sa kanilang barangay. Gaya ng pagkakasama sa listahan ng programa ng isang 2 taong gulang na bata at isang residente na umano'y matagal ng patay. Nagtaka ako bakit 2 years old ang tatanggap. Ano malay ng 2 years old? Mayroon ding mag-asawa na nakatatanggap ng pera na para sa ahensya ay maling-mali na dahil isa lamang kada pamilya ang maaaring maging benepisyaryo ng programa. Depensa naman ng kagawad ng Barangay Kalumpang, sumusunod lamang sila sa ibinaba sa kanila ng munisipyo. Pasensya na po kayo kung ako man po lumapit sa Region 3 dahil ang kasagutan daw po dito daw po sa DSWD. Itinugon naman po, nasa inyo pala manggagaling ang pamamahala na ibababa naman po ninyo sa DSWD para ibaba naman sa aming mga kabarangay ko. Sana naman po, Mayor, maaksyonan na po ninyo tong naing ng aking barangay. Ayon sa DSWD, kabilang rin sa kanilang iniimbestigahan ang umano'y pamamahagi ng coupon ng lokal na pamahalaan ng Kalumpit. Hindi kami nagbibigay ng coupons. Hindi ko alam kung bakit sila namimigay ng coupon sa Kalumpit. Gusto ko maliwanagan. Taong 2015 nang pasimulan ang programang ito sa barangay matapos maapektuhan ang maraming residente sa pananalasa ng Bagyong Lando. Kada pamilya ay nakatatanggap ng 1,310 piso kapalit ng pagtatrabaho ng 5 araw sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa DSWD, gagawa na sila ng karampatang aksyon para sa agarang ikareresolba ng problema. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Menawagan lang saup king gobyerno ding residente may apektuhan king landslide king Kalinga Province. Ining report ng Grace Doctolero.
Lima nga pamilya tinayalis ijay barangay Taluktok, probinsya ti Kalinga. Gapo iti napasamak nga riga ay ijay bantay ti apit, idi alas 4 idi kalman. Kuna dagiti turay, ti panagriga ay ket gapo iti awan sarday na nga panagtudtudo ijay lugar. Nagaburan ti daga dagiti daddu mga talon ken karayan ti Taluktok, nga gapo ti dimakkelan ti danom. Agdaw-dawa ti tulong dagiti umili nga naapektaran ti panagriga ay. Nga bumababa, so diay pigmanaw dahan, rescue mo dari bumarang diay nga katabangit. Kami din na rescue na isuda, diay biglang bimabati na tingat nga bantay. Ada ko maitulong ti gobyerno, iti kasto yung malalamit kada kami nga nabitiga. Iti agdama, agtultuloy latta ti panagbanbantay dagiti agturay, kadagiti lugar nga mapektaran iti agtultuloy nga panagtudtudo na ijay lugar. Grace Doctolero, UNTV, Damdamag ken Pannangalaw, Kalinga Province. Ikit daning katawanan ning matuwang babay ametrap gilob na ning mesilab ng Baleking Antipolo City Nabengi. Ining balita ng Jenica Cruz. Natagpuan na ng mga otoridad ang bangkay ng isang ginang na napaulat na nasawi sa nangyaring sunog kagabi sa Barangay San Jose, Antipolo City. Kinilala ito na si Marina Resurrection, 74 taong gulang. Ayon sa mga otoridad, bulag at mag-isa lamang sa bahay ang biktima nang mangyari ang sunog. Samantala, nananatili naman sa Barangay San Jose Covered Court ang halos 100 residenteng nasunugan. Patuloy rin ang pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng relief goods sa mga nasunugan. So, immediate response natin, pinakain po natin sila, binigyan natin sila ng mga kumot, unan, banig. Hiling ng mga residente na mabigyan sila ng mga materyales upang muling maitayo ang kanilang mga bahay. Sana masuportahan kami kagad ng yero. Kailangan ba yero, mga ano. Higit sa lahat, pagkain pala. Ngunit ayon sa lokal na pamahalaan, irerelocate na nila ang mga residente dahil itinuturing na endangered zone ang kinatatayuan ng kanilang mga bahay. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Antipolo, Rizal. At yan yung kekatamong balita, iba't king miyayaliw ang lugar, king kekatamong bansa. Ako'y Frima sa Longga Gloria, Maya Pabengi. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Cubao sa Quezon City. Ito ang balita ni Mon Ocson, live. Yes, Mon. Magandang gabi, Angela. Narito ang gabay sa paglalakbay ng ating mga kababayan, lalo na dun sa mga dadaan dito sa may bahagi ng EDSA Cubao. Narito ang sitwasyon ng traffic. Sa mga dadaan po ng Cubao, southbound, particular dito po sa may EDSA Cubao Aurora, sa ngayon po ay maluwag ang southbound lane ng EDSA Cubao Aurora magmula po dyan sa may area ng Kamuning Flyover, patuloy po hanggang dito sa may underpass ng Cubao Aurora at hanggang dyan sa may area ng Farmers patungo po ng Campo Crame. Yung area po ng Ortigas, southbound, ay maluwag din sa oras ito, subalit kung kayo ay malapit na dyan sa may area ng Show Mandaluyong at hanggang makarating po dyan sa may area ng Guadalupe patungo po ng Ayala, dyan sa may Buendia area, ay medyo may kabagalan na po ang daloy ng mga sasakyan. Sa mga pauwi po ng Quezon City, magmula po ng Pasay area ang Magallanes Interchange, moderate to heavy traffic po hanggang makababa kayo ng Ayala patungo ng Buendia. Gayon din naman po sa may area ng Orense Guadalupe, tuloy-tuloy po sa may Pioneer hanggang sa may Show, bahagyang luluwag sa may Ortigas hanggang sa may White Plains at umuusad pa rin hanggang dito pagdating po ng Cubao, patuloy po dyan sa may area ng Kamuning Flyover northbound hanggang makarating na po ng North Avenue patungo ng Muñoz. Silipin po natin ang ilang mga live points sa Metro Manila. Unahin po natin ang Recto Avenue sa Maynila. Sa mapapunta po ng Divisoria, light traffic po sa may area ng Recto. Habang ito papunta ng Legarda naman via Recto Avenue ay light to moderate traffic sa may area po ng Recto Avenue sa Maynila. Punta tayo bandang south sa Baclaran, Parañaque City. Sa mga dadaan po ng Baclaran going to Manila, light to moderate traffic po sa may area na yan, lalo na po sa mga dadaan papunta ng Ross Boulevard. Gayun naman po ang Baclaran going to Coastal Road, lalo na po sa mga uwi papunta po ng Cavite area, light traffic po dyan sa may area ng Baclaran, Parañaque City.
Paalala po sa ating mga kababayan, ang ating number coding po hanggang mamayang alas 8 pa ng gabi. Para sa lahat po ng sasakyan na ang kanilang plate number nagtatapos naman sa 9 at 0, bawal po sa mga lansangan ng Metro Manila. Bukas po yan, simula ng alas 7 ng umaga. Yan po ang ating traffic update. Balik sa Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Live na nagulat mula sa EDSA Cubao, Quezon City. Nagsagawa ng konsultasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang talakayin ang mga problema ng mga operator ng Transport Network Vehicle Service. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Joan Nano, live. Yes, Joan. Yes, magandang gabi sa iyo, Monica. Sari-saring problema nga ng mga Transport Network Vehicle Service Operator ang tinalakay kanina kasama ang mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ilan sa mga suliraning isinangguni ng mga operator ng TNVS ay ang pag-a-apply ng extension ng Provisional Authority, problema sa accreditation processes at ang biglaang pagpapatupad ng cap sa surge pricing. Reklamo ng ilang operator na tatagalan ang pag-aproba ng LTFRB sa kanilang mga aplikasyon sa pagpapalawig ng Provisional Authority na isa sa mga requirement upang hindi sila maituring na kolorum. Nahihirapan rin umano silang mag-apply ng accreditation dahil sa dami ng mga requirement ng LTFRB. Problema rin ng mga ito ang kanilang prangkisa na sumasakop lamang sa buong Metro Manila, gayong may ilang mga pasahero ang nagpapahatid sa mga lugar sa labas ng NCR. Kinwestiyon rin ng mga operator ang biglaan anilang pagpapatupad ng cap sa surge pricing sa kabila na hindi naman nakonsulta ng LTFRB at ng mga transport network company. Ipinaliwanag naman ni LTFRB Chairman Martin Delgra na kinakailangan pag-aralang mabuti ng board ang bawat aplikasyon na isinusumite sa kanilang tanggapan bago nga nila payagan ang isang TNVS na makapag-operate. Mula sa 32,000 applications ng mga TNVS, ngayon ay nasa 15,000 na ang na-dismiss ng LTFRB dahil sa hindi pagsipot ng mga aplikante sa mga hearing at kakulangan sa mga dokumento. Dumipensa naman ang LTFRB hinggil nga sa pagpapataw ng limitasyon sa surge pricing. Ayon sa ahensya Monica, napagkasunduan ito ng Uber at ng Grab na siya ring may kapangyarihan na mag-regulate sa pamasahe na ipinapataw sa kanilang mga pasahero. Monica, batay nga sa datos ng LTFRB, nasa mahigit 30,000 na yung mga nag-a-apply na TNVS at so far sa kasalukuyan ay nasa 2,802 pa lamang. Diyan yung mga inaaprubahan ng LTFRB. Ibig sabihin sila pa lamang yung lehitimong bumiyahe. Isa yan sa mga bagay na kanina lamang naintindihan nung ilang mga TNVS operator dahil all this time akala nila since nakapag-comply na sila dun sa mga documents na hinihingi ng mga TNC at naka-install na yung application sa kanilang mga cellphone ay pwede na silang bumiyahe. At kaugnay niyan, pinag-susumiti naman ng LTFRB ang Uber at ang Grab ng kanilang position paper. Kaugnay nga dito sa ilang mga patakaran na kanilang ipinatutupad, partikular na dun sa price surge, gayon din yung sa accountability ng kanilang mga driver. At yan muna, latest live pa rin mula dito sa Central Office ng LTFRB. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joan Nano, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Isang low-pressure area o LPA ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Alamin natin ang latest na lagay ng panahon mula kay Ray Pilayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, gaano ba kalaki ang tsansa na maging bagyo itong LPA sa PAR? Magandang gabi, Tony Regit, sa ating mga kasambahay. Yung LPA na ito ay na-expect ng Pag-asa na patuloy na iiral at makaka-apekto, lalo na sa may area ng Mindanao. Maliit pa ang tsansa na ito yung maging isang bagyo, pero maaari na ito ay mag-cross dyan sa may area ng Mindanao at sa mga susunod na araw nga ay magdulot ng mga pag-ulan sa area na yan, Tony Regit. Sige Ray, bigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya po nitong low pressure area, 975 kilometers sa may east-southeast po yan ng hinatuan ng Surigao del Sur. At yung nga pong bahaging ulap niya nakaka-apekto sa may area ng Mindanao. Samantalang itong amihan ay naapektuhan ang Luzon at Visayas. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Metro Manila, sama na ang Cagayan Valley, yung Cordillera, yung Bicol area, kasama din po ang Calabarzon at Mimaropa, and yung lalawigan po ng Aurora, makakarans po
ng mahinang mga pag-ulan and may mga pag-ambon din po sa nalalabing bahagi ng Luzon. Sa Science Garden sa Quezon City bukas maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature. Ganyan din sa may area ng Puerto Princesa sa Tuigaraw 28 at sa Baguio naman po ay 14 to 23 degrees Celsius. Yung era po ng Eastern Visayas makakaranas din po ng makulimlim na lagay ng panahon at meron pong mahinang mga pag-ulan at may mga pag-ambon sa Central Visayas kasama na rin po yung area ng Panay at Negros. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature, 31 sa Metro Cebu, hindi po sa may area ng Tacloban City. Ang buong Mindanao, makulimlim ang lagay ng panahon at magkakaroon po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Cagayan de Oro City naman, ang temperatura ay maaari pong maabot ay 30 degrees Celsius, hindi sa Metro Davao, pero sa Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, ang atin pong sunrise, 6:23 a.m. at naman pong sunset 5:40 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Wala mang putumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Nagbigay ng payo sa mga kandidata ng 2016 na Miss Universe Beauty Pageant ang mga dati nitong Filipina title holders na sina Margie Moran at Gloria Diaz. Ito ang balita ni Grace Cassie. Muling binalikan ni na Margie Moran at Gloria Diaz ang kanilang mga naging karanasan nang sila ay minsang makoronahan bilang Miss Universe. Ayon sa pinakaunang Pilipinang naging Miss Universe noong 1969 sa edad na 18 anyos na si Gloria Diaz, hindi dapat mawala sa kandidata ang pagiging mababang loob at maayos na pakikisama sa ibang mga kandidata. Winning or losing is not the end or the beginning of everything. It's the day after, and you just have to enjoy everything. Payo naman ni 1973 Miss Universe Margie Moran sa mga lalahok sa darating na pageant na paghandaan ang question and answer portion. You just have to be educated, you have to be good at current events to be able to answer. Malaki naman ang tiwala ni 1972 binibining Pilipinas candidate at ngayon ay kalihim ng Department of Tourism na si Wanda Teo na malakas ang pambato ng Pilipinas na si Maxine Medina. There are 88 candidates. With the 88, expect each candidate will bring around 10 to 30. So i-multiply mo yan. So yung effect will be really very big, and then during the event itself, it will be shown in 190 countries all over the world. Sinabi rin ni Secretary Teo na malaki ang may tutulong sa turismo ng gaganaping Miss Universe pageant sa bansa ngayong buwan. Sa ngayon, patuloy ang paghahanda ng 88 kandidata sa Miss Universe para sa Coronation Night na gaganapin sa January 30 sa Mall of Asia Arena. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Makati City. At yan ang ating balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Tali Javier. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Thalia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.